Mabuhay! Bagong araw, bagong kaalaman. Ang tatalakayin naman natin sa araw na ito ay ang pang-ugnay. Pag sinabing pang-ugnay, ito ang tawag sa mga salitang nagpapakita ng pagkakaugnay ng mga salita, parirala o pangungusap. Ang tatlong pang-ugnay sa wikang Filipino ay ang pang-angkop, pang-ukol at pangatnig. Sa pagsasalaysay ay madalas nagagamit ang mga pang-ugnay na pang-ukol at pangatnig. Kaya halika't higit pa nating kilalanin ang mga ito. Pang-ukol, kataga, salita o pariralang nag-uugnay ng isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Mababasa sa susunod na slide ang ilang halimbawa ng mga kataga, salita o pariralang ginagamit bilang pang-ukol. Mga halimbawa. Una, nagtungo kami kina lolo sa probinsya noong Pasko. Ikalawa, walang pasok ayon sa balita. At ikatlo, ang regalong ito ay para kay Kesha. Nalaman niyo na ba kung paano gamitin ang pang-ukol sa isang pangungusap? Ngayon, dumako tayo sa isang pagsasanay. Panuto, tukuyin kung anong pang-ukol ang ginamit sa bawat pangungusap. Handa na ba kayo? Simulan na natin! Ngayon naman ay dumako na tayo sa isa pang pang-ugnay sa wikang Filipino. Ang pangatnig, mga kataga, salita o pariralang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, sugnay o payak na pangungusap. Mababasa sa mga susunod na slides ang iba't iba pang halimbawa ng pangatnig. Halimbawa. Una, ang pag-aalaga sa kapatid at paglilinis sa bahay ay kapwa kapaki-pakinabang na gawain. Ikalawa, si Jose ay masipag saka mabait na bata. At ikatlo, dahil sa pandemyang ating kinakaharap, unti-unting humihina ang ekonomiya ng ating bansa. Nalaman niyo na ba kung paano naman gamitin ang pangatnig sa isang pangungusap? Ngayon, dumako tayo sa isa pang pagsasanay. Panuto, tukuyin kung anong pangatnig ang ginamit sa bawat pangungusap. Handa na ba? Simulan na natin!